beloved, Boss Mike Cervera. Sa Senado ang resolusyon para ibasura ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. At ang pasimuno niyan si Senador Bato de la Rosa. Ayan mga kababayan, maliwanag po. Siyempre si Bato alam nyo na. Ayan hindi lang ito mga kababayan boboto ng no, kung hindi nagpapakalat pat ginagapang pa ang ilang mga senador para ipatigil ang impeachment trial na dapat noong pa sinimulan. Dito ba? So si Bato yan pasok! Nasa frontline ng balitang yan si Mean Los Baños. Kumakalat ang isang draft Senate resolution na humihiling na i-dismiss ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Sa resolusyong ito, binigyang diin na hindi pwedeng tumawid sa 20th Congress ang impeachment case na sinimulan sa 19th Congress. Bawal daw ito sa ilalim ng Senate rules. Totoo nga bang may ganyang resolusyon? Ayon kay Senator Amy Marcos. Siyempre, ito pa. To the rescue ang mahaba-baba. Alam nyo na, mga kababayan, binoto nyo naman, di magpagtyagaan nyo yan. Binoto nyo si Bato tapos ngayon magre-reklamo kayo. Kinanayo. Di ba? Eto pang isa, binoto nyo rin ito. Kulang na lang, gawing ballpen yung baba niya. Tuloy. Totoo. At nakita niya raw mismo ang mga draft ng resolusyon. Pero giit ni Amy, Dali. Ulit dito. tumawid sa 20th Congress ang impeachment case na sinimulan sa 19th Congress. Bawal daw ito sa ilalim ng Senate rules. Totoo nga bang may ganyang resolusyon? Ayon kay Senator Amy Marcos, totoo. At Kita nyo, pinatotohanan na ho ni Aling Baba, mga kababayan, na totoo yung resolusyon na kumakalat na yan na nagpapatigil. Dito sa isasagawa na impeachment trial ni Aling Buday. Di ba? Sabi, kailangan matuloy na ang impeachment para mailatag ang mga mabibigat na ebidensya, sabi ni Anjo TV. Tuloy! nakita niya raw mismo ang mga draft ng resolusyon. Pero Nakita nyo na damo Itong draft ng resolution, mga kababayan, nakita na ho. So ngayon, mga kababayan, tanong ko sa inyo, hindi ba kayo nagsisisi sa pagboto kay Bato? Ito ho si Bato, mga kababayan, alam nyo, ayaw neto ng katotohanan. Opo, makintab lang ang ulo niyan. Pero, ang totoo, mga kababayan, kulang na lang yung ulo niya, gawing bolang kristal. Panghula na lang ba? Oo. But ano ba yun? Bolang kristal. Ipakita mo ang katotohanan. Ano ang totoo sa mangyayari sa impeachment trial? Mukhang doon na lang ho. Doon na lang ho nagbabase sa ulo niya ang desisyon niya Haharap sa salamin. Tapos hinihimas yung ulo niya. Tawag niya sa sarili niyang ulo, bolang kristal. Isit. Tuloy. giit ni Amy, wala siyang kinalaman dito at wala rin daw siyang kopya nito. Ang merong kopya, si Senator-elect Ping Lacson. Anya, pinapaikot ito sa mga senador para makakuha ng sapat na dami ng pirma para mapagdebatehan sa plenaryo at i-adopt ang resolusyon. Kinumpirma rin ni Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada ang resolusyon na noong Lunes pa raw kumakalat. Pero para naman kay Senator Coco Pimentel, malaki ang tsansang peke ito. Mali raw ang katwiran na nakasaad dito para ibasura ang impeachment case. Inamin na nga Sen, hindi yan peke, totoo yan. Ang problema, bobo lang talaga yung gumawa niya. Dito mga kababayan, hindi peke kasi aminado na nga Meron talaga, may gumawa niyan. Sino gumawa niyan? Si Bato nga yan. Si Bato nga nagpapakalat niyan, kaya si Bato may gawa niyan. Ano ang aasahan nyo kay Bato? Kalbo lang yan. Pero, mga kababayan, kahit kalbo, walang buhok yan, hindi na makita kung may utak talaga yan. Di ba? Yun Baka daw kasi mga kababayan, kaya naubos ang buhok niyan kasi nakakatakip.
Hindi makita ang utak niyan. Pero ang totoo, mga kababayan, gawa-gawa lang yan. Para masabi lang, nagpakalbo na para makita nyo utak niyan. Di ba? Wala hong utak eh. Kaya nga ho sabi, netong top notcher, sa pagkaabogado, itong si Coco, aba mga kababayan ito matalino. Brad ko yan eh. Oo, di ba? Matalino. Tapos ano? Si Bato lang ang gagawa? Putik na yan. Ito na. Tsansang peke ito. Mali raw ang katwiran na Kita nakasalat. nyo. Pero para naman kay Senator Coco Pimentel, malaki ang tsansang peke ito. Mali raw ang katwiran na nakasaad dito para ibasura ang impeachment case. Kita nyo, mali-mali pa yung pagkakagawa. Kaya asahan nyo si Bato yan. Si Bato, may gawa niyan. Sabi ni Ai Chang, baka naman, oo. Abay, limang libo na tayo rito. 798 pa lang yung nagla-like sa inyo. Di ba? Sabi naman ni Nino Barzaga, Boss Mike, ako kalbo pero may utak at matalino ako. Yun nga yung sinabi ko. Di ba? Sa mga hindi pa nakasubscribe kay Nino, kalbo lang yan. Pero sa lahat ng kalbo, yan ho yung lumalabas na ang utak sa dami ng utak nito. Si Nino ho, mga kababayan, sa sobrang kahit kalbo to, abay, umaapaw ho yung utak nito. Mga kababayan, kapag inano nyo ito, no? May Microsoft ano ba yun? Ano ba yan? Nakalimutan ko na. Yung sisilipin mong gano'n, no? Pag sinilip yung gano'n, yung microscope, mga kababayan. Microscope. Microscope. Pag microscope nyo yung ulo, ninyo, aba mga kababayan, naglalabasan na yung utak eh. Sa sobrang utak niya. Sa sobrang utak ni Ninyo, naglalabasan na. Yan. Sa lahat ng kalbo, yan ang matalino. Pati raw ang mga binanggit na constitutional provision sa resolusyon ay hindi tama. Wala namang alam tungkol dito ang iba pang senador. Pati si Senator Bato de la Rosa itinanggi nung una na may alam siya sa resolusyon. Kita nyo mga kababayan, kunyari pa eh. Ganyan talaga. Sabi ng doktor mo, magiging matalino ka lalo. Basta regular ang pagpapacheck up mo. Ay, yayain mo kaya si Bato. Hoy, Ninyo, pwede bang yayain mo si Bato? Magpa-check up? Kung saan ka nagpapa-check up? Oo. Kaya lang baka hindi kayanin ng doktor to. Bakit? Baka mamaya nakita mo naman yung ulo, may guhit na sa gitna to. Baka yung utak nito nasa ibaba na. Pero kita mo, Ninyo, yayain mo Sabihin mo, pares naman kayong kalbo, bay magpa-check up kayong dalawa. Ganon. Tuloy. Sagot pa nga niya ng tanungin. Pero makalipas lang ilang oras, umamin din siya na sa kanya galing ang kumakalat na resolusyon. Kita nyo? Mayabang pa siya, meron ba? Confident pa si Kalbo. Meron ba? Putik na yan nung nabutatan ni Pimentel na mali yung nakasaad sa kanyang resolusyon. Aba, ayan na! Kinang mga binoto nyo, mga kababayan. Yang Kalbo na yan, ang binoto ninyo. Yan ang senador ng mga bobo. Diba? Yung mga senador ng mga bobo, eto si Kalbo. Totoo lang Ay kita nyo nagpapakalat na resolution na pinahihinto yung impeachment trial, tapos yung nakalagay sa resolution, mali-mali pa. Ayun, nabusisi ni Pimentel. Ay nako, nakakahiya. Diba? DDS, yung senador nyo, pasensya na kayo. Pasensya na kayo. Tao lang, kalbo pa. Bobo pa. Evelyn Calison, thank you naman. Ano yun? Ganun sa office. Tangya ka? Patanggi-tanggi ka pa?
Ganyan kayong mga DDS eh. Ha? Sa una, itatanggi nyo. Kapag na-corner kayo, aaminin nyo. Oh, di po ba? Nakakahiya. Bumoto kayo ng senador na bobo. Bobo! Oh, di ba? Isa bagay, sino ba naman ang boboto? Sa isang bobo, di bobo rin katulad nyo. Ay, nako. Tuloy. Kayo po yung nag-initiate. Basahin na lang yung resolution. Kasi hindi niya nga ma-explain. Kahit siya na nga mismo ang gumawa, hindi pa niya maipaliwanag. Naalala ko mga kababayan, yung classmate ko, ha? Parang si Bato. Bakit? Aba mga kababayan, sulat niya na, hindi pa niya mabasa. Parang si Bato lang, ano? Kita nyo? Siya na may akda, siya na sumulat. Aba mga kababayan, hindi pa niya maunawaan. Yung classmate ko nun eh. Oo, parehas kaming ropor. Ha? Oo, ropor kaming parehas. Sabi ko, bakit kaya ropor ako? Eh mga kababayan, kasi late na yung pagpasok ko eh. Wala nang upuan sa harapan eh. Oo, alam niyo naman ako, epal ako. Kailangan epal lang epal, ano? Ha, mga kababayan? Aba, nilagay ako sa ulian kasi late na ako. Pumasok sa school. Aba, mga kababayan pagtingin ko mga kababayan, doon sa katabi ko, abay, syempre, pinagsusulat kami. Sulat kami ng pangalan namin, ng address, pangalan ng tatay, nanay, ano? Ang mga kababayan, nung pinabasa na ng teacher namin, yung mga sinulat niya, mga kababayan, yung mismong sinulat niya, hindi niya mabasa. Ay, hayop. Naalala ko si Bato. Piruin mo, ikaw sumulat, hindi mo maipaliwanag sa tao. Nakakahiya, no? Mga kababayan, may ganyan kayong senador. Pasa. Senator Bongo naman na bahagi ng Duterte Bloc sinabing walang problema sa kanya kung itutuloy ang impeachment trial. Nako, syempre naman, oo. Win-win yan mga kababayan. Matuloy, hindi. Oo, okay lang yan. Kay Bongo. Pag natuloy, natanggal, okay lang yan. Bakit? Siya na ho ang bagong magiging contender. Ng alin? Ng mga Duterte. Wala namang iba pero may sinisingit sila. Sino? Yung jowa dati ng dating artista. Artista pa rin naman ngayon pero hindi na gumaganap. Diba? Yung aminado na halos lahat ng droga, sinubukan niya. Na minsan kasama niya, nabangag sila. Yun. Si Baste, gustong patakbuhin presidente. Walang iyak, mga kababayan, matindi. Siyempre to si Bongo, ano? Oo, galit minsan si Basti dito. Minsan pati sila. Tuloy. Sinabi ko noon, importante, kung walang ebidensya, bakit pa natin na patagalin ito? Ayoko naman pong maging impartial bilang isa sa magiging possible judge dito sa impeachment court. Hindi naman daw alam ni Kita nyo, mga kababayan, safe na safe yung sagot. Sabi ni Bongo, mga kababayan, sabi ni Bongo, kung may ebidensya, wag na natin patagalin ito at gawin na natin, mga kababayan. Di ba? Safe na safe yung sagot, ngayon, dito naman, kay Senator Dito sa impeachment court. Hindi naman daw alam ni Senate President Chis Escudero ang naturang resolusyon. Ano mang kumakalat na resolusyon na wala namang author na pinakita lamang din sa akin ng media ay ika nga mere scrap of paper. Hindi nga, scrap ginawa nga ni Bato Oo. Senate President. Ginawa nga ni Bato. Si Bato umamin na mismo. Siya may gawa noong akda, noong resolution na hindi niya maipaliwanag mismo. Siya na mismo gumawa, hindi pa niya maipaliwanag kung ano. Diba? Tuloy. Unless may mag-file niyan. Tila ito na raw ang pinangangambahan ng ilang kongresista para hindi matuloy ang impeachment trial. Ayan. Mula raw nang iurong ang schedule sa presentation ng articles of impeachment, may naaamoy na silang iba. Something fishy, no? Ako. Gumagante. May pinoproteksyonan talaga sa nangyayaring yan. Sino kaya ang pinoproteksyonan daw? Nako, may naamoy yan. Nako,
nangangamoy people power na naman. Pag ito, hindi natuloy ang impeachment trial. Tandaan niyo mga kababayan, pag hindi natuloy ang impeachment trial, dadami na naman ang mga rallyista sa Mindiola, sa Liwasan, at sa EDSA. Lahat yan mapupuno na naman ng mga Pilipino na sisigaw ng panagutin si Sara Duterte. Politik na yan, tuloy. Paasa at gaslighting ang ginagawa na sa laban sa mamamayang Pilipino. The plenary is not supreme. The people are. Naalala ko tuloy si Miss Tapia. Oo, mga kababayan pulot-pulutan, nakatali ang buhok, may salamin na kulay itim. Pero maganda naman ito kumpara kay Miss Tapia. Supreme. Sa gitna ng issue sa impeachment trial, usap-usapan din na papalitan daw si Escudero bilang Senate President. Hirit naman ng ilang kongresista, takot daw si Senate President Escudero kay VP Sara. Hindi ako gumagalaw at nagpapasya base sa anumang takot. Ang mga kongresista tila nasasanay na diktahan ang Senado. Ganyan Oo nga. Huwag niyo naman diktahan. Hayaan niyo lang siya. Hayaan niyo lang yung mga senador. Oo. Baka may bidding pa. Bidding Baka nagpapalakihan pa ng offer. Di ba? Baka mamaya Duterte, Marcos, magkano? Sa akin, 50 million. Ako, dodobleng ko. Sabi ni Duterte, maraming ninakaw yun 100 million. Dadagdagan uli. Marami kaming kayamanan. Lalabas na namin. Sa amin, 200 million. Sa amin, 500 million. Nako! Hanggang sa bilyunan na yan, mga kababayan. Kaya tiba-tiba na naman yung mga senador na yan. Kaya siguro hindi matuloy-tuloy pa. Wait lang. Wait lang, hindi pa kami nagkakasundo. Di pa sila nagkakasundo, sige, tuloy. din ang tingin ni VP Sara kay Escudero. Well, sa pagkakilala ko naman kay Senate President Cheese Escudero ay hindi natatakot yon. Bakit naman matatakot yun? Ikaw nga dapat matakot Diba? Si Sara kapag na-impeach, mga kababayan, wala na. Pag na-impeach siya, wala nang pambato ang mga Duterte. Wala nang baliw na pambato ang mga Duterte. Ano pa man, handa raw ang bise na harapin ang impeachment complaint laban sa kanya. Nagbabalita mo lang Ako! Kung handa ka, bakit nag-apila ka pa sa Korte Suprema? Alam niyo mga kababayan, ito, walang pinagkaiba kay Bato Alam niyo po ba, na itong si Sara, nag-apila pa sa Korte Suprema. Pinapapigilan niya itong impeachment trial niya. Ipokrita ka! Diyos ko! Opo sa totoo lang, napaka-ipokrita. Tapos mga kababayan, eto na. Dahil hindi napagbigyan ng Korte Suprema yung hiling niya na pagpapatigil diyan sa kanyang impeachment trial, hindi kinatigan, ayan. Ang nangyari, nagyabang na. Pero nung una, pinipigilan niya pa. Kung talagang matapang ka, sana hindi ka na humingi ng tulong sa Korte Suprema. Our beloved Boss Mike Cervera.